yung ginawa ng Lord sa atin. I believe na talaga lahat tayo saksi, no? Sa pagkilos ng Diyos sa simbahan ito. Okay, I was so blessed dun sa presentation kasi actually kahapon lang nila sinet yan Wala pa tutulog yung dalawang IT natin. Asan yung dalawang IT? Si GP at saka si Janine. Pwede mo pala Sobrang po ang dedikasyon ng dalawang batang yan when it comes to sa media. Po, talagang hindi po sila bumibitaw. Natulog po sila kanina, alas 6 na po ng umaga. Imagine nyo, ganun kalaki yung pag-ibig nila sa gawain ng Panginoon. So, 8 taon na tayo. Amen? Patuloy na lumalago, patuloy na pinatatatag ng ating Panginoon sa pananampalataya. At i-encourage ko kayo na huwag bibitaw sa inyong sinimulan sa Panginoon. Why? Sapagkat nung nagsimula po tayo, o ang bawat isa sa atin sa simbahan ito, na-experience natin yung goodness ng Lord. Amen. Expanding God territory, hindi lang ang spiritual natin ang pinalawak ng Panginoon, kundi maging ang ating buhay. Yung estado ng pamumuhay, di ba? Pansinin ninyo, dati mga negosyo ninyo, liliit lang. Ngayon, yung mga negosyo ninyo, lumalaki, lumalawak, dumadami, dumadami. Because of expanding God's territory. Kaya buhay na buhay sa atin yung tema. Amen? So this year, gusto ko po na maunawaan ng bawat isa na itong ating tema ngayon ay napakahalaga po sa panahon natin. Kasi, bakit? Napakarami na po mga tao ang bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Marami na po mga tao ang naglalamig sa kanilang pananampalataya sa Panginoon sa panahong ito. Hindi na po sila stable. Okay? Hindi na po sila consistent. Marami mga tao ngayon ang hindi na build up ang relationship sa Panginoon. Why? Because of itong mga nangyayaring ito. Marami mga bagay ang nakaka-hold up ng atensyon ng tao na umaagaw ng ating atensyon. So mahalaga po sa atin bilang mananampalataya na magpatuloy sa ating pananampalataya sapagkat ang ating pong pinaka-minimiti ay walang iba kundi ang langit na dapat natin patunguhan. Amen? Our life on this earth is a temporary life, living. Ang talagang permanente pong pamumuhay natin nandun po sa langit. Kaya in-encourage kong bawat isa magpatuloy sa langit sa Panginoon sapagkat ang daming idinaragdag ang Diyos sa ating simbahan. Okay? So gusto ko lang pong bigyan ng diin yung 8th-year anniversary. Okay? So bago ko magpatuloy, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Hindi tayo ng gabay. Aming Diyos na dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Diyos, na Ikaw ay nagpapala sa mga taong lubos na nanalig at nananampalataya sa iyo. Tunay na ang iyong mga salita ay buhay. Ang inumang iyong mga pangako ay pinangyayari mo, Panginoon, sa mga taong lubos na nanghahawak sa iyong mga pangako. Ama, iniling po namin sa umagang ito, sa pangalan na Jesus, na patuloy kaming dulutan ng pangunawa at kalakasan na magpatuloy sa aming pananampalatayang aming nasimulan sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo na patuloy na lumalim, umugat sa pananampalataya upang sa pagdating ng takdang panahon na iyo kaming kukunin ay madatnan mo kami matatag ang aming pananampalataya sa inyo. Ama, salamat. Tunay nararanasan namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Kaya umagang ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa inyo bilang pagdiriwang namin ng selebrasyon ngayong araw. At ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang mapapurihan. Ito po aming panalangin, ang ipasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede palakpakan ng Diyos.
Okay. 8-year anniversary. Gusto ko lang po i-elaborate ito sa bawat isa sa atin para maintindihan natin. Significance of number 8. No? Gusto ko po maunawaan nito natin. No? Kasi talaga naman sa atin, bilang kasi mananampalataya, lahat ng naaayon sa salita ng Diyos ay nangyayari po yan sa buhay ng mga mananampalataya. That is God's will in our life. So mahalaga po maintindihan natin. Significance of number 8 in the Bible, gusto ko pong maunawaan ninyo, is a new beginning. Kung titignan natin, very timely yung nangyayari. Bakit? Because it's new normal. Tama? Yung kalagayan natin, hindi nakagaya ng dating kalagayan. It is a new normal. Meaning, it is a new beginning. Sabihin man natin ang paulit-ulit na sana bumalik na yung dating kalagayan na dating malaya lahat. Pero gaya nga ng sabi ng naririnig natin, okay, yung pinagmulan ng crisis na yan ay kasama-sama na natin. Maaaring makontrol pero hindi siya mawawala. Nandito na yan. So we start a new beginning. Very significant kasi celebrate tayo ng 8th year anniversary. It's a new beginning. It is a number of hope. Number 8 is a number of hope. Number siya ng pag-asa. Amen? Hindi po ba? New horizons and bright future. Yan ang ibig sabihin ng number 8. New hope, new horizons, and bright future. Meron, sa kabila nito nangyayari ito, merong maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa atin. Amen. Hindi po ba? Okay? And it is connected with Jesus and His resurrection. In number 8, it is connected with Jesus and His resurrection. As He was resurrected on, ito gusto ko maintindihan niyo, si Jesus na resurrect on the 8th day. Okay? Namatay siya, di ba? But on the 8th day, He resurrected. Imagine nyo, ang madalas na intindihan natin, ilang araw lang, halos 3 days lang, di ba? But the truth is, Jesus is resurrected after His death on 8 days. Okay? Okay? As He was resurrected on the 8th day, after, He was chosen, okay, to be one who will be sacrificed for the sin of humanity. Yun yung pinaka-label niya. The one who sacrificed for the sin of humanity after the 8 days. Balik tayo sa Lumang Tipan. Kung naalala natin, yung buong sanlibutan, pinalubog ng Diyos sa tubig, tama? Okay? But God saved 8 people. Sino yun? Pamilya ni Noah. 8 people were saved in the ark to continue human race. Dahil sa 8 tao na iniligtas ng Panginoon, yung angkan ni Noah, doon nagsimula yung panibagong human race. Okay? And continue the human race and reboot the humanity. Kung isipin natin, saan ba yung reboot? Sa computer lang, di ba? Pero noong mga panahon na yun, nag-reboot si Lord sa time ni Noah. He rebuked the humanity and leading to a new beginning. After this number 8 is a number of new beginning. Okay, tandaan natin ha. Number 8 is the number of new beginning, salvation, and
triumph. Kaya huwag kayong magtataka, huwag tayong magtataka, may people come in the church, ang daming idadagdag ang Lord. Kagaya ng isang araw, nagsalita ako hindi lang pamilya ang dadali ng Panginoon sa simbahan, kundi angkan-angkan. It is the year of salvation, a new beginning, and triumph. Amen? So mahalaga po maunawa natin. After the resurrection, He showed Himself to other people, believers, His disciple, and Mary Magdalene. Okay, alam niyo kung ilang beses siya nagpakita sa mga tao, sa believers, sa disciple, and Mary Magdalene? 8 times before He ascending to heaven. Amen. It is a very significant for us that we celebrate 8-year anniversary. Bakit? May gagawin ng Panginoon sa 8 taong anibersaryo sa simbahan ito that is stand there in the faith. Amen. Kaya grabe, nung niresearch ko to, namangha ako. Habang isinusulat ko siya, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, grabe naman. Ito pinapa-experience mo sa amin. Timing na timing, yung tema this year that we stand firm in the faith. Kasi bakit? Yung salvation magsisimula sa pananampalataya eh. Amen? Yung beginning nagsisimula sa pananampalataya. Yung triumph nagsisimula sa pananampalataya. Kaya mapalad ang mga taong nanatiling tapat sa simbahan ito at nagpatuloy. Bakit? Marami pa kayong mararanasan sa Panginoon. Amen. Mamaya may mapapanood tayo. Mamaya ba yun, after mo? Okay. Hindi ako papakahaba-haba. The scripture were composed by 40 different people. Itong Bible, from Old Testament to New Testament, it composed by 40 people. Okay? Number 40 is... Okay. Number 40 is 5 times 8. Tama? 5 times 8. Sino magaling sa music? Okay, magaling nyo. Okay. 40. Tama. In terms of Bible, 5 is God's grace. God's grace, ha? And 8 has a meaning of new beginning as a result. It is a God's grace that gives a person a second chance. Kaya nga ng mga nakaraang tao, nagpatumpik-tumpik ka sa pananampalataya mo, nagpatumpik-tumpik ka sa paglilingkod mo, ngayon binibigyan ka ng Lord ng second chance. For new and happy life and scripture are meant to help a person find a way to a new beginning. Kaya yung nagpapatuloy, nakita nyo na ang mga bagong simulayan ninyo. Amen. At sa mga nagnanais na magpatuloy, God is giving you a chance, a second chance for a new and happy life. Amen? So, hindi pa, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Trabahuhin na natin yung dapat trabahuhin. Okay? Yung pamilya natin, una sa lahat, Jerusalem. Encourage them. Okay? Kung magagawang batuhan sila ng salita ng Diyos, yung sa devotion natin, reach them out. Bakit? Kasi ito yung panahon na napupukaw yung pananampalataya ng mga tao sa pamamagitan ng mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Sinong gagamitin ng Lord para pukawin yung pananampalataya ng mga walang pananampalataya? Ang bawat isa sa atin. Okay? Kung bibilangin natin ang bilang natin ngayon, more or less,
nasa 40 tayo. Dahil yung counting ni nanay nung isang gabi, ilan tayo nung isang gabi? Counting mo? Kung kompleto? 57. 56. Maraming bakante. Kung bibilangin nyo, more or less, nasa 40 tayo. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa lugar na ito. May bagyo, kinta. Pag kumapyo ka ng kinta, takbo mo 300. Diba, nag-ask ko ng favor, please pray for the weather. May bagyo, kinta pangalan. Pansinin ninyo. Nanalangin kayo. In honor ng Lord yung prayer of faith. Yung kinta ngayon, premera na lang. Amen. Mabagal. Ang sabi kahapon, tanghali, nandito na, nananalasa. Pansinin mo, ang sabi kanina sa Facebook, mamayang gabi pa raw dadaan. Ibig sabihin, premera ang takbo. That's me! Ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, magse-celebrate kami ng 8th year anniversary. Papayagan mo ba naman yung mga tao nagse-celebrate ng 8th year anniversary? Yung isip nila, nasa bahay nila, kung tanggal na yung bumo. Siyempre, hindi. Lord, yung honor mo yung aming celebration today. Pwede ba i-cancel mo yung gabi mo? Tingnan niyo. Nakisama ang baka. Imbis na namamaypay kayo, komportable. Hindi ba babagsak yan? At lalo hindi babagsak dito yan. Amen? Because we celebrate the 8th year anniversary of God sa buhay natin. Okay? So, eto pa nakakamakan. Sobrang pagninilay. Simula pa ng isang araw, hanggang kanina, tinatnan ako namin sa office, hindi ka pa tapos? Hindi pa. Pag-usapan sa loob. Ito pinakita ng Lord. During pandemic, hindi ko na i-mention ang pangalan ha. Okay. Ang ginamit ng Lord sa loob ng simbahan ay 8 tao na. During pandemic, bakit tayo nakakapag-worship? 8 tao na. Confirmation sa ating 8th year anniversary. Amen? Nag-live stream, 8 tao lang. Yung 8 tao, hindi natinag. Live stream. Pati yung mga mananampalatayang nanonood sa kanilang bahay, hindi natinag kahit nakukurap ang internet. Naglalagay. Minsan naiinis na kayo. Minsan, di ba? Halos gusto nyo na itapon yung cellphone ninyo. Bakit di kayo makakonect? Nag-benediction na, nakatayo pa rin kayo, tapos na kami rito. That's faith. Amen? Yun yung bang amin ka ng amin kahit putol na yung internet, that's faith. Amen ba? Okay? So, stand firm in the faith. Jesus is the rock, and He is the firm place to stand. Walang iba. No other than Jesus. Okay? Halimbawa, ito ka. Sino ba to? Ayan, ito ka. Yung tinutugtungan niya, si Jesus. The rock. Once na ang buhay natin, ang pananampalataya natin ay nakatindi sa bato na walang iba kundi si Jesus. Tiyak, kahit anong pagdaanan mo, tatayo ka. Amen. So yun ang kahalagaan sa atin bilang mga mananampalataya. He is the truth in His Word, and His Word is truth. Kung ang salita ng Diyos na totoo, pinanghahawakan mo, at yung sinasabi ng salita niya na totoo sa'yo, ay nangyayari sa'yo. Amen. Kaya nga alam niyo sa totoo lang sa buhay natin bilang mananampalataya, wala ka nang ibang pupunta pa kundi sa Diyos na ito na pinatutunayan ang kapangyarihan ng Kanyang salita at tinutupad ang Kanyang salita sa atin. Ang pinakasusi mo doon, yung pananampalataya mo sa Kanya. Yung pagtitiwala mo na sa Kanya. Na kahit alam mo, hindi ka sigurado pero nananalig at nananampalataya ka sa Panginoon na dito sa mga nangyayari ito, alam mo makakalampas ka, sasamahan ka ng Panginoon. Amen ba? Ha?
Dahil maliwanag ang sinabi ng Panginoon. In John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magpapatuloy na lumakad sa katotohanan at sa buhay na ito. At sa pananampalataya rin, ikaw ay makakapunta sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, magpatuloy mga minamahal na kapatid sa ating pananampalataya. At tayo bilang mga mananampalataya, na tayo may pagtitiwala sa Diyos. When your faith is challenged, ito tatandaan natin, yung faith natin challenge sa pamamagitan ng mga pagsubok na na-experience natin. Tayo, 8 taon, ang dami na po natin pinagdaanan. Okay? Halos, nung bago-bago pa lang talaga yung church, ang talagang nag-test ng aking pananampalataya, yung mismo mga worker. Yung dinatnan ko na 12 na yun. But by the grace of God, nasa piling na sila ni Lord. Yun, nakita niyo sa first year anniversary, some of them, talagang tinest yung ating paglilingkod sa Panginoon. But inalaw ni Lord yun para umabot tayo sa ganitong panahon. Di ba? Bakit? Ang sabi doon sa John chapter 17 verse 17, ibinukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. At sino yun? Tayo yung we are separated from others for the truth of God's word. Amen? Kaya yung salita ng Diyos makapangyarihan. Kaya sa 8 taon na ating tinahak, napakarami natin na experience. At lagi lang natin tatandaan, remember that you stand on the rock, which is Jesus Christ. His word is a firm place to stand. Yung salita ng Diyos. Firm place to stand. Dito ka mananangan, dito ka tatayo, dito mo isasalig ang iyong buhay, dito mo isasalig ang iyong mga plano sa buhay. Bakit? Kapag ikaw ay tumayo sa salita ng Diyos, kailanman hindi ka makikita. Kailanman hindi ka matatakot. Amen. Kaya ini-encourage kayo, read your Bible. Okay? Read your Bible. Ang sabi sa text natin in 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Actually, dito sa sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sold na tayo dyan eh. Amen? Yung encouragement na yan, sold na tayo dyan. Bakit? Kung ikaw ay may pananampalataya, isa lang gagawin mo, magpatuloy ka. Amen? Kung ikaw ay nagsimula sa pananampalataya, hayaan mo yung pananampalataya, lumago, mag-rooted, no? Mag-ugat, para kahit ano mang pagsubok, di ka mabuhal. Eh, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao bumibitaw sa kanilang buhay. Tama. Diba? Yung mga nagsarang negosyo, di ko think hindi bumitaw sa buhay, iba din siguro nag-isip na mag-suicide. Pero tayo, kahit may pagsubok, hindi tayo bumibitiw dahil alam natin totoo at tapat ang Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pagkakayanan. Amen? Magpatuloy. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Stand firm means grow up in your faith. Hindi lang yung tumayo ng matanda. Ibig sabihin, when you stand firm, yung pananampalataya mo, lumago. Okay? Lumago. Faith is like a seed. Plant, okay? Plant it in your heart and in your mind. So, mahalaga yun. Yung pananampalataya, katulad ng butil, kinakailangan tinatanim sa puso at sa isip. At sa pagdating ng takdang panahon, God will give you a mega harvest of what you need just when you need it. Yung pananampalataya mong silit ng butil ng mustasa, kapag yan ay inalagaan mo, kinultivate mo,
Di ba? Hindi mo pinabayaan. Ang sabi na, God will give you a mega harvest. Bakit? Yung pananampalataya meron ka, dapat lumalago ka ng bunga. At pag nagbunga yung pananampalataya, magha-harvest ka. Some of people here inside the church, nagha-harvest because of their faith. Hindi nyo alam, bakit ini-expand kayo ni Lord? Bakit pinalalawa kayo ng Lord? Bakit pinalalaki kayo ng Panginoon? Why? Sapagkat ito na yung appointed time ng Lord na mag-harvest ka dahil ang pananampalataya mo ay namumunga na. Amen? Kaya yung bunga, yung ikasampunang bunga, dalhin mo sa harapan ng Diyos para lalo kang mamunga. Amen? Kaya hindi ka magtataka, bakit? Pandemic? Ma-amaze ka. Parang mas matindi pa ito sa normal na kalagayan noon Eh, nung normal na kalagayan, wala kang ganito na-enjoy natin. Ngayon pa may pandemic, pinatutunayan yung pananampalataya mo, namumunga ka sa gawa ng iyong mga kamay. Because of your faith. Because of sin na natanim sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Amen. So ako ba naman, pandemic na pandemic, magbubukas ka ng tindahan? Binigyan ka ng Lord? Tatanggihan mo yan? Eh, samantalang nung walang pandemic, lahat ng parang ginawa mo para makakuha ka ng pwesto. Ngayon, hindi, nakaupo ka lang, binigyan ka ng Lord ng pwesto. Bakit? Because of your faith. Pansinin nyo nung in-establish niyo yung devotion niyo. During pandemic, anong ginawa ng Lord sa iyo? Pinakabitan ka ng wifi. Di ba? Alam ng Lord, mag-schooling ka. Eh, nung normal ang sitwasyon, kahit umiyak ka sa magulang mo ng wifi, ayaw kang bigyan. O ngayon, pandemic, may wifi ka. Tama? O, eh, nung normal ang sitwasyon, naghahanap ka ng pwesto, wala kang mga pwesto, bakit puno? Ngayon, pandemic, mag-ikot ka, ang dami sarado, para sa iyo lahat yan. Amen? Start fair! Doon kayo titest ng Lord eh. Sa pananampalataya meron kayo. Amen? Di ba? O, sige nga, eh siguro nga, kahit magtinda ka sa Muntinlupa, magtinda ka sa Alabang, sa Kalamba, walang uuuli sa'yo. Bakit? Bawal mahuli, pandemic. Amen? Spread out! Eh, ang ginagawa mo, ipananampalataya mo sa Panginoon eh. Hindi ba? Okay? So, mahalaga. God will give you a mega harvest. Tandaan nyo, sa pamamagitan ng faith that is like a seed that plant in your heart and in your mind, darating ang appointed time ng Lord sa buhay mo. Hindi pa dumarating, maghintay ka lang. Then God will give you a mega harvest. Mega, ha? Hindi mega sardines. Pag sinabing mega, hindi ito lang. Mega, mas malaki pa rito. Sino nakakita ng stadium ng Iglesia ni Cristo sa North? Malaki, di ba? Mas malaki doon yung mega. Okay? Pag sinabing mega, it represent the whole universe. Yan ang tatanggapin mo. Sinlaki ng whole universe. Ako sasaksak yan kung bahay mo ulo. Bakit? Di ka bibigyan ng Lord na hindi mo kaya. Bakit? God will also provide for a storeroom. Bakit? May ka eh. Huwag mo problemahin. Saan ko ilalagay ito? Saan ko isasaksak to? Kung binigyan ka ng bangko, saan mo problemahin ang karahin? Kaya binigay sa ni Lord yan. Bakit? Mas malaki ang karahin pang lalagyan mo yan. Amen. Ngayon, tinda mo isa, bukas dalawa, bukas tatlo, bukas apat. Mamamangha ka. Bakit? Because of your faith. Kaya nga doon sa dalawang IT, sabi ko mga anak, ang ginagawa ninyo yan,
Magugulat kayo one day sa buhay ninyo at hindi ng ginagawa ng Lord. Hindi lang kayo dito gagawa ng mga may lumilipat-lipat na yun, lumilipat-lipat na yun. Marami magpapagawa sa inyo nun. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos na hanggang dito lang tayo. Nilikha tayo ng Diyos para i-express ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay? In Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. So napakahalaga that your faith is root grow down into Him. Yung umuugat talaga yung pananampalataya mo sa Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid sa Panginoon, if you have faith that full grown and rooted to Him, you will experience supernatural miracle in your life. You will experience tremendous anointing in your life. You will experience yung kakaibang karanasan sa mga ordinaryong pamumuhay, even in financial. Supernatural yung nai-experience ng mga taong rooted at lumalago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At pansinin mo, ano mamamatawi sa labi mo? Thank you, Lord. So how do you grow strong in faith? So you can overflow with revelation, blessing, and thankfulness. So napakahalaga. Meron dito tatlong bagay lang. Paano tayo talaga lumago sa ating pananampalataya? It is a very simple thing na lagi nating naririnig. Things to make you grow. Tatlong bagay lang. Number one is faith begins where? Number one, faith begins where the will of God is known. Okay? Ang pananampalataya daw ay nagsisimula sa pag-unawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag naunawaan mo yung kalooban ng Panginoon at ito ay pinagtiwalaan mo, pinanampalatayaan mo, then miracle will happen. How do you know the will of God? Simply lang. To stand firm, you must know the will of God. It's very simple. Sabi nga natin, basic. Pero ang tanong, hirap gawin. Ano yun? Read your Bible. To stand firm, you must read your Bible. Because this is the truth of the Word of God. This is the voice of the Lord that we should listen. Maraming boses sa paligid. Boses ng pera, boses ng trabaho, boses ng problema, boses ng karamdaman. Pag yung mga bagay na yung pinakinggan mo, at less kayo ito ang nabagagsan mo. Listen to the voice of God, where your faith is rooted and grow up. Kaya huwag mong iwawagin yung salita ng Diyos. Sa magdako ka pumunta, magdala ka ng Biblia. Yung sasakyan mo, saksakan mo ng Bible yan dyan sa dashboard. Para pagka-traffic, nakabasa mo. Yung pangako ng Lord, nakakapagnilay ka. Ako dyan sa motor ko yan, yung compartment yan, may dalawang Bible dyan ng New Testament. Kaya minsan ay pagkakataon, tumitigil ako sa isang lugar. Pag may impression ng Lord, kung ito yung Bible dun sa may compartment sa motor ko, dalikon, nakita niya naman yung ano yan, yung container ba? Nakita niya dyan sa baba, may container ba? Buksan mo lang, may Bible, basa ka. Mamamaka ka eh, habang nagbibiyahe ka, nananalangin ka eh. Sa isip mo, papasalamat ka sa Panginoon. There are times talaga, Lord, pag nagtatravel ka, sino mga nagtatravel? There are times pag nagtatravel ka, kinakausap ka ng Lord. Amen? May impression ng Lord sa isip mo, sa puso mo. You should read it. Kaya yun yung sinasabi niya at that moment. Amen? So read your Bible. Begin doing what it says. Pag nagbasa ka ng Bible, gawin mo yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo sa totoo lang mga kapatid sa Panginoon, kapag ang salita ng Diyos ay ating ginawa at sinabuhay at sinunod, ang nagbe-beneficyo po tayo din.
Amen? Hindi po ba? Tayo rin. Okay? Why? Begin doing what it says and you will have a growth spur in faith. Sumisibol yung pananampalataya. As long as you read Bible every day, yung pananampalataya, lumalago. Lumayabong. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ano nangyayari sa faith mo? Bonsai. So yung faith, nakakonsider sa salita ng Diyos. The more you read the Bible, the more bigger the faith that you have. Amen? Di ba? Kaya ka nananampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nandun yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya kahit anong pagsubok, di ka babagsak. Hindi po ba? So mahalaga sa atin yan. Always read your Bible. Because doing what it says and you will have growth spark in faith. Mahalaga ang ating pananampalataya. Kaya pansinin mo, if you have that faith, nalalasak mo, na-enjoy mo yung buhay na meron ka ngayon. Ang sabi dun sa Psalm 134:8, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Yung na-enjoy mo ngayon, it is on the Word of God and in your faith. Kaya napakahalaga yung pananampalataya. By feeding on the Word of God, we never have to wonder or worry about what to do next. Diba? Pag punong-puno ka ng salita ng Diyos, at sumisibol, lumalago yung pananampalataya, rooted in Him, ano mga bagay, okay? Hindi ka mag-wonder o mag-worry kung ano yung mga gagawin mo sa mga susunod na hanggan. Kaya pansinin nyo, bakit minsan nalilito tayo sa mga desisyon sa buhay? Minsan, nagiging failure tayo sa desisyon ng life. Bakit? Kasi hindi naka-foundation sa Word of God. Kaya sabi niya, by feeding on the Word of God, you never have to wonder or worry about what to do next. Yung naghanap ka ng pwesto ng tindahan mo, sinabi sa iyo ni Lord yan. Hindi lang ikaw yan. Merong quickening doon sa spirit mo na sinasabi ni Lord, maghanap ka ng lugar, makakakita ka. And see, makakakita ka. Mamamangha ka. It's faith. The Word of God is alive. It is like food that nourishes our souls, our faith, activated by the Word. Yung faith na-activate sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano i-activate ang faith mo? Amen? By the Word of God, it will activate your faith. Kaya nga, ang instruction sa atin, read your Bible day and night. Diba? Joshua 1:8. Yun ang instruction to activate our faith. Second is, exercise your faith with action. Gusto mo mag-stand fair, magbabasa ka ng Bible, kaya lang, hindi mo sinasabuhay. So, paano mangyayari? Useless. So, may nakailangan lakipan, exercise your faith with action. Diba? When it comes to decision in life, naalala ko noon, nung tayo challenge ng ating national overseer, Pastor Connie, sabi niya, Rex, kamusta kayo dyan sa church? Ako, okay lang po kami tayo. Paano ang finances ng church? Ako, affected po talaga yung pandemic. Kaya pa ba? Sabi ko kay tatay, kakayanin namin tayo kasi may pananampalataya kami. So, anong pwedeng gawin? Sabi niya, mananalangin kami ng gusto. But, challenge kami ng ating national overseas. Sabi niya, okay, gather mo yung council, pag-usapan na yung status na simbahan, kasi sa akin lang, sabi ni tatay, nakikita ko itong nangyayaring ito, aabot ito hanggang ilang taon pa. So meaning, kung ang finances ng church hindi stable, darating talaga sa panahon na bababa kayo.
So, challenge ako ni tatay. Sabi niya, i-gather mo yung council, isip kayo, ano pwedeng gawin, why not maghanap kayo ng isang maliit na lugar, lahat ng gamit yung saksak nyo doon, kasi wala naman talagang panambahan ngayon. Diba? So during that time na kasagsagat talaga ng pandemic, wala talaga. So napag-iisip ako ng kamo, may punto si tatay. Kasi imagine mo, re-renta ka ng 25,000. Wala naman nilalagahan. Kami lang nakatira sa church. Ilang months yun? Ilang months? 6 months. 6 months na ganun nangyari. Wala. Dito lang naman. Nakailang weeks pa lang tayo. 5 weeks? 4 weeks. 4 Sundays pa lang tayo. Resume yung ating panambahan. Pero before that, hindi ka wala. By faith, hindi naman natin ugali yung nanonood ng tithes sa bahay. Masama yun. Manood ka ng tithes sa bahay. Ang sabi ng Bible, let people bring their tithes and offering to the storehouse. Tao magdadala, hindi susumpuin mo. At biblical yung pag sinundo mo yung tithes, baka hindi siya kaban ng church mapunta, sa bulsa ng pastor mapunta yun. Napasin niyo, pag umakit kayo rito, hindi ko tinatanggap, mulot niya. Ha? Kasi pagkasa yung mga bibli. So exercise your faith with action. So may faith. So ginawa namin, usap kami, o paano gagawin? Ayaw talaga pumayag ng kaso. Di tayo mababatay. Lagi si brother kayo, di tayo mababatay. Expanding God's territory tayo, tapos biglang lumiit. Dapat nga, palaki tayo eh. Naalala ko tuloy yung lagi ko kinukwento sa mga bata eh. Bigyan ng KDB. Nakikita niyo yung building na puti na yun. Ano ba nasa likod niya? Ano ba yung nasa harap niya? Yung building na puti na yan, nakikita niya. Pinag-pray namin yan, pagdating ng panahon, dyan tayo. Sabi ko kay Janet, kausapin mo si Mayor. Baka pwedeng ibigay sa atin yung 2 palapat. Biro lang yun, pero may pananampalataya yun. Not now, by God's appointed time, magugulat kayo one day, umaakyat kayo dyan. Amen? Yan si Brother J.R. gano'n na tayo. Uyak si J.R. Rizalo. Sabi naman si Sister, cannot be borrowed from to tatay eh. Wala kang magawa, eh mga leader yan. Siyempre, pakikinggan mo. Nasa kanila din ang boses ng Panginoon eh. Lalo na nung nakausap ko yung katapat ko doon, kapitbahay, talagang, inilihans namin yung araw. Ang gano'n ba? Hindi mo yung mag-asawa, pinag-pray nila itong building na ito, nalamayas yung dating pastor dito, pinalayas nila. Tingnan ninyo, kabutihan ng Panginoon. Para tayo ilagay, samantalang pinag-pray natin, yung katabi natin si Bando, palayasin nila. Tayo pinalayas ng Lord doon. Di na lang tayo dito. Sabi ng Lord, kamusta ng Lord, nag-tema kayo ng expanding God's territory. Pananatili pa kayo. Maliit pa rin yung kahit putasin yung dito. Hindi, bumaba kayo, lumabas kayo. Ilabas kami. Amen. Ilang po na tayo dito? Since December, tama? Mag-1 year. Ngayon, celebrate tayo ng 80th anniversary dito. Exercise your faith with action. Nung tapos mag-meeting, nausap ko yung nangyari, usap kami, kasi tasok doon na pwede mo, tawaran. Next to God, from 20,000 to 25,000 to 20. Eh dapat 18,000, eh ayaw ni Lord, 20. May faith pa rin doon, bakit? Yung 18, kalmante na tayo pagka yun ang binigay. Pero, ginawa ni Lord 20, yung 2,000 by faith. Amen? Pero tingnan nyo how the goodness of God in this church. Yung 20K, napoprovide ng Lord. Amen? Sabi ko nga din sa ating treasurer, by December, loobin ng Lord, pag-continue, magandang flow ng finances, saka tayo mag-iipon ng pang-300.
Para naman may pagkakitsundo naman sa inyo, no? Di kayo makapag-church. Brother, di lang nasa kanong pastor, may stranded ako sa 20 kilo doon. Hindi ko yan eh. Di ba? Kailangan may service sa church. Para sa inyo na mga mananampalataya. Kasi doon sa iba simbahan, pag may service sa church, sa pastor lang. Hindi! Pag may service sa church, sa inyo! Share tayo. Amen? Abay, nung isang araw, nangangarap yung dalawa. Nakita niyo yung Toyota Coaster? Yung pang-artista? Sabi ko, ibang klase kayo mga anak. Sabi ng dalawa, tatay, mangarap lang naman tayo. Hindi ko mga artista tayo. Oo, ano? Sino ba gumagawa ng story ng buhay natin? Di ba si Lord? Sino ang artista? Di ba ikaw? Kaya best actress ka ni Lord. Best actor ka ni Lord. Bakit? Ang gagaling umiyak sa Panginoon. Exercise your faith with action. What to do in life? Okay? What to do in life will be a reflection of what you learn. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, yun ay reflection ng iyong natututunan sa Panginoon. Okay? In John chapter 8, verse 38, I tell you the things which I have seen and learned at my Father's side, and your action also reflect what you have heard and learned from your Father. Kaya kung ano yung naririnig mo, sinusunod mo, sinasabuhay mo, at ang result, you exercise your faith with action. Amen? Kaya walang imposible. Okay? Last is, speak to your faith. Yung faith, sinasabi. Okay? Yung faith, binibigkas. Diba? Kaya yung pananampalataya ko, yung building na yan, pagdating ng araw, makakuha kayo dyan. Diba? Imagine mo, aakit ka doon. May helipad pa yan. Hindi natin masasabi, pagdating ng araw, si brother Nilo may helicopter. Lumalapag po. Napukunan siya ni Brother Arnold. Okay, mga parking ko yan. Ha? Oh, Brother Michael, hindi. Kay Brother Michael, jet. May runway sa kayo. Ano sabi? Speak to your faith! Mangarap ka lang din naman. Mangarap ka lang ng tabes. Bakit? Ang Diyos nagpapatupad. Nananalig ka. Nananampalataya ka. Do you think ibibigay ng Lord yan? Amen? Kung manalig ka ng malaki. Walang bayad yan. Hindi masamang mangarap. Nasasamahan mo ng pagkaaral ng salita ng Diyos, na pagsunod sa kalooban ng salita ng Diyos. Hindi, sinasabi mo sa iyong sarili. Kaya dinideklaraan mo. Yung sarili mo, dideklarahan mo ng pagpapala. Kaya yung sarili natin, pag umaharap tayo sa salamin, huwag mo sasabihin, pangit yan. Kasi nadeklarasyon mo, pangit. Pangit mo, pangit na ugali. Pagdating na, lumalabas ko sa ugali mo, pangit. Pero kung deklarasyon mo sa harap ng salamin sa sarili, ang ganda mo, ang cute mo, ang bait mo, baka Diyos ko, tingnan mo ngayon, grabe ka man ang palataya sa Panginoon. Amen? Hindi pa na yung palataya. Hindi ka habang panahon nangangamuhan lang. Hindi ka habang panahon nangangasukan lang. Darating ka panahon, hahawa ka ng sarili mong tindahan. Okay? Ang panahon ng Diyos ay hindi nilikha ng Diyos na mahirap. Without blessing that comes from God. Actually, tayo nga tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng langit eh. Hanapin mo lang saktong susi. Amen. Saan ka pa? May sakit ka sa puso, pinagpala ka ng motorsiklo. Kung di ka nagkasakit, wala ka motorsiklo. Tama ha? Bakit? Alam ni Lord yung kondisyon mo eh. Okay, speak to your faith to make it grow. Kaya lagi yung sarili mo, titidlaraan mo yan. Anak ako ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos. Pero kung sasabihin sa ibang tao na hindi nakakilala sa Diyos, baka iba tingin sa'yo. Deklara mo sa sarili mo yan. Anak ako ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos, meron ako pananampalataya sa Diyos.
Declare. Even the word of God, i-declare mo sa sarili mo. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13. The scripture says, I spoke because I believe in the same spirit of faith. We also speak because we believe. Kaya ka nagsasalita at nagdideklara sa sarili mo sapagkat naniniwala ka sa sinasabi mo na nagmumula sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Di ba? Kaya gusto ninyo yung buhay natin. Dati magulo, ngayon maayos ang buhay. Kahit nasabihin mo may pagsubok, hindi magulo. Organize ang buhay. Pag nasa Panginoon ka, at may pananampalataya ka, lahat ng bagay ay nagiging maayos ang buhay. Amen. Maging yung kinabukasan natin. Inihahan. Kaya, kung tayo nagpapatuloy sa Panginoon, huwag nyo lang alalahanin yung kinabukasan. Nasa kamay na ng Panginoon. Ang magagawa ko lang, magpatuloy pa sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang paglago naman ay hindi naman kagad. Eto no. Dadaan sa proseso yan. Kung nahirapan, intendisin, ayaw ka, pero kailangan patuloy ka. Bakit? Sapagkat tinetest lang yung iyong pananampalataya. So, ang encouragement sa atin, magpatuloy sa ating pananampalataya, magpatuloy na umugat sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, stand firm in the faith. Amen? So, God bless you. Tandaan natin yung itong bagay na yun, that faith begins with the will of God. Okay, is no. Second is, exercise your faith with action. Third is, speak to your faith to make it work. So, i-cultivate, alagaan, pamagitan sa iyo. Amen? Hindi pa hirap sundin ang salita ng Diyos. Spend time. Kasi mo, magugulat ka sa araw. Nako, hindi ka magkamayaw sa blessing ng Lord na ibinibigay sa iyo. May pandemic pa yan, ha? Hallelujah. Let's go on our heart and pray. Father, thank you for your goodness and your faithfulness in us. Salamat dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Ang deklarasyon namin, Lord, yung tema namin ngayon, stand firm in the faith, ay mangyari sa amin sa taon ng ito. Sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Kasihan mo kami, samahan mo kami, lumakad kami sa pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon, so that we will experience your tremendous miracle in our life. Father, salamat, pagpalain ko ang celebration ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinapakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.